A blessed day po sa ating lahat. Tayo po ay nasa programang Unlearner or Spread the Truth, a Bible course in systematic theology. Nag-aaral po tayo ng series of systematic theology. Nasa Bible Doctrine 6 na po tayo, mga ka-truth seeker. How do we classify Christians based on their adaptations of Arminianism, o tinatawag nating humanistic teaching, and Calvinism, o tinatawag natin na apostolic teaching? Ano po ang inaasahan natin na matutunan sa Bible Doctrine 6? Aral po tayo, mga ka-truth seeker. Number 1, mayroon nga po bang adaptation o paggamit ng humanistic, Arminian, o Calvinistic theology, apostolic teaching? Number 2, ano ang tatlong kategorya o uri ng adaptation ng humanistic, Arminian at Calvinistic o tinatawag nating apostolic teaching? Number 3, ano ang tatlong uri ng humanistic o Arminian views? And number 4, ano ang tatlong uri ng Calvinism o apostolic teaching? Number 5, ano po ang relevant summary statement ng Bible Doctrine 6? Recall po tayo ng Bible Doctrine 4 and 5. Napag-aralan natin, mga ka-truth seeker, sa Bible Doctrine 4 and 5 na posible na maborn again ang makasalanan kahit na siya ay nasa maling church o kahit na umuupo siya sa humanistic Arminian theology o kahit na nasa loob siya ng kulto o hidwang pananampalataya maling aral. Dahil ang regeneration ay ayon sa itinakdang panahon ng Diyos at ayon at nakabase at dependent lamang sa makapangyarihang kilos ng Espiritu na pag-isahin tayo kay Jesus. Meaning, ang regeneration ay hindi dependent, hindi required, hindi necessary o kailangan ng creed, hindi kailangan ng confession of faith, hindi kailangan ng faith at repentance natin. Napag-aralan din natin na ang creed o doctrine o confession of faith o catechism theology o teaching ay kailangan sa usapin ng spiritual growth po, hindi sa usapin ng paano ka mariregenerate. Continuation po tayo ng aralin, mga ka-truth seeker, Bible Doctrine 6 na po tayo. Mayroon nga po bang adaptation o paggamit ng Arminian o Calvinistic theology? Bago po natin ito sagutin, nais kong ipagdiinan sa puso at isip natin na ang Arminianism ay humanistic view na nag-ugat kay Adan at Eva nang sila ay magkasala at naging unregenerate, na ang free will, decision, choice ng tao ang nasa trono ngayon, na magkasala si Eva at si Adan, at ang sovereign will ng Diyos ay nakapailalim lang sa kung ano ang magiging desisyon ng tao ni Adan at ni Eva, at kung ano ang gugustuhin niya, kung tatanggapin ba niya o kikilalanin niya ang Diyos. Sa panahon ni Adan, ang tawag natin dito ay humanistic teaching. At sa panahon natin, ang tawag ay Arminian teaching. Bakit po? Kasi nga, ang humanistic view ni Adan ay muling binuhay at in-emphasize ni Arminius sa panahon niya, kaya tinawag itong Arminian teaching sa halip na humanistic view. Punta po tayo sa Calvinistic teaching. Ang Calvinistic teaching ay apostolic biblical teaching na nag-ugat mismo sa Diyos at sa kanyang electing love, at pinili niyang iligtas si Adan at Eva sa pagdedeklara ng Diyos ng pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng binhi na si Jesus, o tinatawag nating proto-evangelium sa Genesis 3:15. At ipinakita na ng Diyos na ang pagliligtas ay sa pamamagitan ng dugo, sakripisyo ng hayop, na in the future ay gaganapin ng binhi na si Jesus. Dito ipinakita ng Diyos kay Adan ang redeeming grace ng anak, etc.
Nais ko ring ipagdiinan na ang Calvinistic teaching ay mas dapat ibalik sa tama at biblical na katawagan nito. Ito ay mas dapat ipinagdidiinan at tinatawag na apostolic teaching. Kaya lang naman kasi ito tinawag na Calvinistic teaching kasi ay ipinagdiinan, binuhay ni John Calvin ang apostolic teaching na natabunan na ng panahon. Mayroon pong adaptation ng Arminian at Calvinism o mayroon pong paggamit ng Arminian theology o Calvinistic theology para umakma sa paniniwalang daladala ng bawat grupo, mga ka-truth seeker. Ano ang tatlong uri o classification ng adaptation ng Arminian at Calvinistic theology, mga ka-truth seeker? Ayon kay Pastor Jared Smith, may tatlong kategorya, classification ng adaptation o pagkuha o paggamit sa aral ng Arminianism at Calvinistic. Ito ay tinatawag ni Pastor Jared na point classification. At itong point classification na ito ay may 4 na uri. Ito yung 1-point Calvinist at 4-point Arminianism. Meaning, ito yung grupo na naniniwala sa 1-point Calvinist na ang salvation ay eternal. At yung 4 na natitirang pinaniniwalaan ng grupong ito ay 4 points of Arminianism belief or views. Katulad ng partial depravity, ano pa isa, yung tulip, conditional election, and number 3, unlimited general atonement, and number 4, irresistible grace, at resistible grace pala, So, yung 1-point Calvinism ay dala-dala nila yung isang paniniwala ng Calvinism na kami naniniwala sa eternal security. Pero yung pinangahawakan namin na 4 ay paniniwala ng Arminianism na partially dead ang tao, conditional ang election, unlimited ang atonement, at tulip, irresistible ang grace o resistible ang grace. Kasi sa Calvinism irresistible, sa Arminianism resistible ang grace. At pang-4 na dapat na Arminianism, pang-5 na Arminianism is nawawalay salvation. So dito pinalitan nila ng 1-point belief ng Calvinism na hindi nawawala ang salvation. Inadapt nila yung 1-point ng Calvinist. And number 2 is 2-point Calvinist. Pag sinabing yung grupo ay 2-point Calvinist, yung 3 points of Arminianism ay dala-dala nila, at yung 2 points of teaching ng Calvinist, 5 points of Calvinism, ay dala-dala nila yung 2 points from the 5 points of Calvinism. Number 3 ay 3-point Calvinist. Kapag sinabi nating 3-point Calvinist yung grupo, siyempre, 2-point ng Arminianism yung pinaniniwalaan niya. Combination kasi ng Calvinism and Arminianism, And number 4 is 4-point Calvinist. Yung 4 na paniniwala ng 5 points of Calvinism, hawak-hawak ng grupo na ito, 1 point lang ng Arminianism ang hindi niya pinaniniwalaan. Another classification, ayon kay Pastor Jared, ay yung scale classification. Ano naman yung scale classification? Ito ay may 6 na uri. High Arminianism, Moderate Arminianism, Low Arminianism, High Calvinism, Moderate Calvinism, and Low Calvinism. Hindi ko na po ito i-explain. And number 3, ayon kay Jared, ay yung pangatlong uri, shade classification, na tinatawag ko pong gradual growth classification. Para sa akin,
mas isisimplify ko po ito, yung adaptation ng Arminian Calvinistic theology, ito ay ang tatlong uri. Arminian classification, Calvinistic classification, at gradual growth classification. Ulitin ko po, tatlong kategorya ng adaptation ng Arminian at Calvinism belief ay Arminian classification, Calvinistic classification, at gradual growth classification. Isa-isahin po natin. Ang Arminian classification ay may tatlong klase ng Arminianism na umiiral sa mundo natin. Ito ay ang High Arminianism, Moderate at Low Arminianism, mga ka-truth seeker. Ano nga po ba ang High Arminianism? Tandaan po natin na ang High Arminianism ay 5 points Arminianism at 0 point Calvinist. Pag sinabi nating High Arminianism, wala silang pinaniniwalaan sa anumang 5 points of Calvinistic teaching. Ano po ba yung 5 points of Calvinistic teaching? Total depravity, unlimited, unconditional election, and limited atonement, and I, irresistible grace, and P, perseverance of the saints. Wala silang pinanghahawakan na aral ng Calvinistic apostolic teaching. Ang tao o grupo ay High Arminian kung ang 5 points of Arminianism ay aral at niyayapos niya, katulad ng free will o human ability saves them. Number 2, election is conditional upon the foreseen faith of God. Number 3, universal general atonement o ang kamatayan ni Jesus ay para sa lahat ng tao without exceptions. Number 3, irresistible grace o ang grasya ng kaligtasan ay pwede nating tanggihan o ang regeneration ng Holy Spirit ay pwede nating tanggihan. At number 5, fall from grace o ang ligtas na ay pwede pang mawala ang kaligtasan niya depende sa pagsunod at katapatan ng mananampalataya. Punta po tayo sa another discussion ng High Arminianism. Ang High Arminianism ay 0 point Calvinist o 0 point Tulip o mas dapat may balik sanang katawagan sa Tulip Calvinist teaching ay apostolic teaching. Ang High Arminianism ay completely kinakalaban ng Calvinistic theology o mas dapat ibalik sana sa tawag na apostolic teaching, yung Calvinistic theology. Mapapansin natin ang High Arminianism ay pinakamalapit na filosofiya ng humanism o humanistic teaching. Ang mga grupo na High Arminianism ay ang Full Gospel Church, Assemblies of God, Pentecostal Oneness, Pentecostal Trinitarian, JIL, Day by Day, Ministry ni Ed Lapis, G12, Purpose Driven Church, Mega Churches, Cathedral of Praise, El Shaddai, Prosperity Gospel Church, and so on and so forth. Number 2 po na kategorya ng Arminianism ay ang Moderate Arminianism. Tandaan po natin na ang Moderate Arminianism ay 3 points Arminianism at 2 points Calvinist, o 4 points Arminianism o 2 points Calvinist. Ang mga grupo na malamang ay Moderate Arminianism ay ang ilang mga grupo ng Baptist. Parang ang CCF ni Peter Tanchi ay Moderate Arminianism o naniniwala sila sa 1 point Calvinism o eternal security o salvation na hindi nawawala. Kabilang dito ang ilang grupo ng mga Baptist Evangelical na ganito ang paniniwala, 1 point Calvinist teaching. Number 3 ay ang Low Arminianism. Tandaan po natin ang Low Arminianism ay 1 point Arminianism at 4 points Calvinism or 2 points Arminianism and 3 points Calvinism. Low Arminianism is one who subscribes to only 1 or 2 points of Arminianism and embraces 3 or 4 points of Calvinism.
Whereas the lowest Arminians are those who are closest to the revelation of sovereign grace. Kasi ang Calvinistic theology ay all about sovereign grace. Kung mayroon mang grupo nito, low Arminianism, ay makikilala natin sila, kung isa o dalawang points lang ng Arminianism ang kanilang hinahawakan at pinaniniwalaan. Karamihan dito na naniniwala sa ganitong sitwasyon o posisyon ay ang mga Baptist churches. Hindi naman lahat. Punta tayo sa Calvinistic classification number 2. Ano yung una? Arminianism classification. And number 2 is Calvinistic classification. Tandaan natin na lahat ng kategorya uri ng Calvinism ay 0 point Arminianism at 5 points Calvinism. Pag sinabi natin Calvinistic classification, lahat ng uri ng Calvinism ay humahawak sa 5 points of Calvinism at walang hinahawakang aral ng 5 points of Arminianism. Pero may mga ibang Calvinism na tila nahahawahan ng aral ng Arminianism. At ang lahat ng ito ay anti-Arminianism o anti-humanistic view. Bagamat ang iba't ibang Calvinist ay yumayapos sa 5 points of apostolic teaching, magkakaiba ang kanilang pagkakaunawa o pagpapaliwanag sa usapin ng doctrine of grace. 5 points of Calvinism o mas akmang tawagin na 5 points of apostolic teaching. Isa-isayin na po natin ang Calvinistic classification. Number 1, na uri ng Calvinistic classification, mga ka-truth seeker, ay ang low Calvinism. Ito yung grupo ng mga dispensationalist na iniinterpret ang doctrine of grace o 5 points of Calvinism na naaayon sa framework ng dispensationalism. Ang mga dispensationalists ay makikilala sa pagdidiin nila na they are the only group who is rightly dividing the word of truth. When in truth, they wrongly divide the word of God. And they wrongly divide believers. As sila yung palagi mong mariringgan ng MUD o mix-up doctrine daw ang karamihan ng Christian churches ngayon. Totoo naman. May katotohanan po yan, yung kanilang claim. Ang dispensationalism ay paniniwala ng master plan ng Diyos ay base sa iba't ibang pakikitungo, iba't ibang tipan sa iba't ibang panahon at iba't ibang tao nang naaayon sa specific time periods o 7 periods of dispensations. Panglimang kapanahunan na po yata tayo, yung tinatawag na period of grace daw. Ang tao ay maliligtas sa grasya ng Diyos. Nakadetalya ang doktrina ng dispensationalism sa kilalang Scofield Study Bible. Ito ang daladalang aral ng karamihang evangelical at fundamental churches sa panahon ng 20th century. Ang dispensationalist ay nakabase sa 7 covenant framework. Mga ka-truth seeker, ang mga kilala na low Calvinists ay sila John Davenant, malamang si John N. Darby, na father of dispensationalism. Si John Davenant, isang Anglican bishop; Richard Sibbes, isang Puritan preacher; Abraham Kuyper, Dutch theologian; Cornelius Bantil, isang apologist reform; John Frame, isang theologian; at si John MacArthur. Kung meron man po akong pagkakamali, ay pwede nyo naman po akong itama sa pag-identify ko ng low Calvinist. Number 2 po ay ang moderate Calvinism. May pagkakaparehas ang paniniwala ng moderate Calvinist at high Calvinist. Ito ay ang doctrine of grace na nakabase o nakapundasyon sa framework o sistema ng covenantalism o tinatawag nating covenant theology. Ang covenantalism ay theological framework o system na kung saan ang master plan ng Diyos ay makiugnay, makitungo, magkaroon ng relasyon sa sangkatauhan
sa lahat ng panahon ng naaayon sa otoridad o kapangyarihan ng espesipikong covenant o tipan, nakalakip ang pananagutan o accountability sa Diyos. Ang tamang aral o pagkakaunawa sa covenantalism ay natatanging consistent, hindi pabago-bago, akma, saktong framework of theology na sumusuport at nagpapatotoo sa biblical na aral ng 5 points of Calvinism. Ang dispensationalism, mga kapatid, ka-truth seeker, o paniniwalang may 7 iba't ibang major dispensation o dealings o pakikitungo ang Diyos sa iba't ibang tao at iba't ibang panahon ay hindi akma at hindi compatible sa Calvinism, o mas dapat ibalik sa tamang katawagan na apostolic teaching yung Calvinism. Alam naman natin ang dispensationalist ay low Calvinist. Punta po tayo sa moderate Calvinist. Ang moderate Calvinist ay naniniwala sa 3 perpetual covenant. Ito ay ang covenant of works, covenant of redemption, at ang covenant of grace. Ang kanilang aral ay base na kapundasyon sa 3 covenant framework at dala-dala nila ang aral na ang salvation ay duty faith at ang gospel ay free offer at ang moral law o 10 commandments ang rule of conduct para maisabuhay ang pagkakristyano natin. Ang mga moderate Calvinists ay ang mga 17th hyper Calvinists na ngayon ay hindi nila tinatanggap na sila ay tawaging hyper Calvinists. Mas tanggap nila na sila ay tawaging moderate Calvinists of the 17th century. Kaya lang sa panahon natin, they claim that they are moderate Calvinists sa halip na ma-identify sila na hyper Calvinists of the 17th century. Siguro dahil negative nga naman kapag in-identify sila sa panahon ngayon na hyper Calvinist o high Calvinist. Para bang exaggerated, extreme ang turo mo o beyond the truth ang turo mo kapag hyper Calvinist ka. Pero sa totoo lang mga kapatid, mga ka-truth seeker, kapag hyper-Calvinist ka, ikaw yung taong nangangaral ng truth closer or closest to the Bible. Ang mga kilalang moderate Calvinists ay sila Andrew Fuller, Charles Spurgeon, John Calvin. Hindi ko po alam kung si John Calvin ay moderate, ano? So, Henry Benn, Peter Martyrs, Bermigle, Heinrich Bullinger, William Romaine, Bruce Ware, Randy Alcorn, Millard Erickson, John Piper, Donald Gray Barnhouse, maybe lahat ng Reformed Baptist, Presbyterian, Congregationalist, preachers, teachers, katulad nila Martin Lloyd Jones, Bodie Bauckham, Jeff Dorbin, James White, R.C. Sproul, Sam Waldron, James Renihan, Jim Renihan, Tom Askell, etc. Mga moderate Calvinists, malamang. Number 3 ay ang high Calvinism. Uri ng Calvinism, number 3. Ang hyper-Calvinism of the 18th century o tinatawag nating high Calvinist ay naniniwala sa dalawa lamang na napaka-importanting perpetual covenant. Ito ay ang covenant of works at ang covenant of grace na same lang sa covenant of redemption. Kasi sa moderate Calvinist, 3 ang covenant. Covenant of works, covenant of grace, covenant of redemption covenant of works, at covenant of grace sa Reformed Baptist. Sa moderate moderate Calvinist. Ang aral ng hyper-Calvinism naman ay nakabase at nakapundasyon lamang sa two covenant framework na kung saan ay tinututulan nila ang duty faith ng tao ay maja-justify by faith na ang mas biblical dapat ang makasalanan ay mabigyan daan to savingly believe on Christ pagkatapos niyang ma-regenerate. Nire-reject rin ng high Calvinism ang pre-offer ng gospel na pinaniniwalaan ng moderate Calvinist.
Dahil para sa High Calvinist, ang gospel ay dapat freely at fully na ipapangaral sa halip na i-offer ito na parang walang kwenta o bargain lang sa palengke. At i-offer ito falsely at foolishly o ipagpilitan, ipagdukdukan sa mukha ng tao ang gospel. Mali po talaga yan. Tandaan natin na hindi cheap ang gospel. Ang trabaho nating mga mangangaral ay ipresenta ang gospel ng maayos at biblical. Just to tell and proclaim it, nasa Diyos na yan kung kikilusan ang makasalanan para i-embrace niya ang gospel. At hindi rin aral ng High Calvinist ang Ten Commandments bilang rule of conduct ng isang Kristiyano. Sa halip, ang mas biblical na aral ay ang gospel law, ang rule of conduct ng mga na-regenerate na. Ito yung pinangahawakan ng High Calvinist. Ang mga kilalang High Calvinist ay sila John Gill, William Huntington, William Stiles, Joseph Philpott, Thomas Baldwin, John Bryan, John Hooker, John Gadsby, William Gadsby, Augustus Toplady, at marami pang iba mga ka-truth seeker. So, Arminian classification, Calvinistic classification, and number 3 is gradual growth classification. Sino ang mga nasa grupong ito? Dito sa classification na ito, mga ka-truth seeker, ay walang labeling na Arminian ka ba o Calvinist. Tayo ay inilabel o ina-identify bilang regenerated and experiencing gradual growth. The more na nagmamature tayo sa pananampalataya, mas lumalalim ang pagnanasa natin na hanapin ang pinakamalapit na aral sa Biblia at pinakamalapit na aral ng sovereign grace ng apostolic teaching. Talaga namang naturally lumalago tayo in grace at may iba't ibang antas tayo ng paglago. Ang mga regenerated ay walang graduation sa school ng ating Panginoong Hesus. Ephesians 3:14-19. Sabi rito, be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. May mga grupo o individual na gradual ang growth in terms of knowledge, truth, at character. Ito yung mga born again na galing sa Arminian views at sa katagalan na naghahanap ng truth closest to the Bible. May mga pastor, church leader o individual na hindi nasasatisfied sa kanilang pagkaunawa sa truth. Within their heart, they are hungering for truth, or they are hungry for truth closest to the Bible. Sa akin pong personal na karanasan, ito po ang gradual spiritual growth ko. Lumaki ako at naupo sa aral ng High Arminianism o Full Gospel Church for 36 years. Pero kahit na nasa High Arminian group ako, ang puso ko ay may hinahanap pang tila mas malapit na aral sa Biblia. Kaya searching for truth closer to the Bible, at the age of 57, I decided to embrace the truth closer to the Bible. Kaya sinimulan kong aralin at ituro ang Reformed Baptist Theology na mas malapit sa aral ng Apostolic Theology. Ngunit, habang nag-aaral ako at itinuturo ang Reformed Baptist Theology, ay hindi tumitigil ang puso at espiritu ko na tila may hinahanap pang pinakamalapit na aral sa aral ng Apostolic Theology. And finally, sa pagsisearch ng abanyong lingkod ng truth, I decided to study, learn, and teach the teaching or truth closest to the Bible, nearest to the Apostolic Theology,
At ito ay ang High Calvinism na mas dapat ibalik sa tamang katawagan na apostolic teaching of the New Testament. Kayo na mga tagapakinig, saan kayo nabibilang na kategorya o uri ng mananampalataya? Kayo ba ay nasa kategorya ng Arminianism, Calvinism, o gradual growth? Ito yung tanong natin na iiwan sa inyo sa araw na ito as you explore on truth. Relevance po ng Bible Doctrine 6. Ano ang mapapala ko, pastor, sa pag-aaral ng Bible Doctrine 6? First, we study the truth, not to divide the body of Christ, but to strengthen its unity. Truth divides not the true biblical body of Christ. Truth divides the sheep and the goat, the wheat and the weeds, the genuine Christian and false brethren, the regenerate and the unregenerate, the elect and the non-elect, the humanistic church and the apostolic church, the children of light and the children of darkness. Number 2, relevance po ng Bible Doctrine 6. Second, sheep of God. We must realize that studying different views will challenge us all to dig more the deep things of God. Para sa mga sheep ni Lord, ang pag-aaral ang pakikinig ng truth ay excitement, joy, challenging, pleasure, delight, meaningful, at pinakamahalagang time para sa atin. Ngunit para sa mga false brethren, ang pag-aaral pakikinig ng truth ay boring, waste of time, valueless, at meaningless. Ano ang number 3 relevance ng ating pinag-aaralang Bible Doctrine 6? Third, we study different views, not to confuse you, but to guide you into the truth closest to the Bible. We are all sure that Arminianism is too far from the truth. But when it comes to Calvinism, for me, High Calvinism of the 18th century is the truth closest to the Bible, closest to the apostolic teaching of the New Testament. High Calvinism is more refined, more clarified, more systematic, and nearest to the apostolic teaching. Don't judge me, mga ka-truth seeker, unless you have finished listening all the truth I will present to you in this systematic theology. Meron siyang 44 videos. Kaya lang, magtiyaga po tayo. Samahan niyo po kami sa journey ng pag-aaral, pagsasaliksik, at paghahanap at paglago sa truth na closest to the Bible. May I ask you, brother and sister, what teaching you would like to stand on? Arminianism? Calvinism? High Calvinism? Moderate or low Calvinism? May the Lord guide you into a deeper understanding of the sovereign grace of God na tinatawag nating Calvinistic theology na mas akmang tawagin dapat at ibalik sa katawagang apostolic teaching. Summary statement po ng ating pinag-aaralan sa Bible Doctrine 6. High Calvinism is closest to the apostolic teaching. I repeat, High Calvinism is closest to the apostolic teaching. Good day po and God bless sa bawat isa. Masarap po mag-aral ng truth closest to the Bible. Kita-kits po tayo sa Bible Doctrine 7-1. Good day and God bless po sa lahat.